Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Okay, muli magandang hapon sa lahat ng tagapakinig nood. Paumanhin ho at mukhang nagkaroon tayo ng technical glitch kanina, no? Sinimulan natin yung programa tapos ay biglang nagkaputol-putol yung mga internet connections namin. At ito ay dahil sa napakagandang serbisyo ng ating telecommunications industry, no? Palakpakan natin ang ating mga sarili. So, minarapat po namin ulitin na lang yung programa at muli ay binuksan. Of course, sorry dun sa mga dati nang nakakonekta kanina at welcome dun sa mga bagong connect ngayon. So ngayong hapon ay narito tayo sa ika-12 episode ng ating season 2025 ng Senior Citizens Time for Information and Public Service. Muli lang po ay magpapakilala kami. Ako po si Capo Roy, ang inyong co-host na galing sa Seniors for Seniors Association Incorporated. At ang aking katandem ay babati rin po, Nanay Salve. Maraming salamat ka, Floro, at magandang hapon. And I'm glad na you were able to join us in time. Ako po si Nanay Salve, sa mga kaibigan ko, kahit sa mga hindi ko kaibigan, Nanay Salve pa rin ako. So anyway, ano pang masasabi? Yeah. Yung maswerte tayo ngayon na napag-uusapan natin ngayon ang isang very timely na anong tawag nito, parang trend, kasanayan o madalas maraming mga gumagawa nito sa mga pamilyang Pilipino ngayon na kung saan ang mga magulang, ang mga aging grandmothers and grandfathers are involved patuloy sa pagpapalaki ng mga pamilya. Not so much yung kanilang sariling pamilya, but nagkakaroon ng extension, nagkakaroon ng pagdudugtong sa kanilang karanasan sa pagpapamilya. In some ways, ito ay nagiging daan para magkaroon ng magandang karanasan ang mga nakatatanda, patuloy na magkaroon ng maligayang involvement sa pagpapamilya. In some other ways, kung minsan ay nagiging bahagi din ito, nagiging dahilan na magkaroon ng hindi masyadong pleasant na experiensya o karanasan ang ating mga nakatatanda. So ngayon po ay ibabalik ko kay Ka Floro ang ating pag-uusap para i-direct po niya ang ating talakay. Thank you. Yeah. So ngayong hapon po, ang ating paksa ay tungkol sa pag-aalaga sa pamilya, no? At ang epekto nito sa emotional at psychological health o mental health ng mga nakatatanda. At ngayong hapon ay meron tayong isang eksperto, no, sa usaping psikolohiya. Siya rin po ay isang leader ng mga senior citizens. Hayaan ko po siyang magpakilala sa inyo, si Ka Ronnie. Ka Ronnie, pakilala po tayo. Opo, magandang hapon po sa muli. Pasensya na po, may technical problem. Ronnie Tabaro po ng COPAP or Confederation of Older Persons Association of the Philippines, newly elected president po, isang
licensed professional teacher at registered psychologist po. Hindi magandang hapon. Yan. So ayan po mga kasama ha, ating kausap ay isang registered psychologist. Ayan, gaya ng sinabi ko po, ang paksa natin ngayon ay tungkol sa pag-aalaga sa pamilya sa usaping emosyonal at psychological, lalong-lalo na sa epekto nito sa ating mga nakatatanda. Of course, doon sa may mga kasambahay na lolo at lola, mapapalad kayo at kasama nyo sila. Pero sa pagsasamang yan ay may paminsang-minsang problema at yan ay may kinalaman sa ating relasyon at may kinalaman din yan sa yugto ng edad ng ating mga nakatatanda. At ngayong hapon ay ating ang pag-uusapan ito. At Nanay Salve, ikaw na po ang maunang magtanong o mag-interview dito sa ating panauhin. Yes, kanina ay gusto ko sanang pag-usapan natin Caroni, yung tungkol sa karanasan mo sa mga seniors. Pero alam ko, hindi ka pa matagal na nagsisenior. So kapapasok mo lang sa pintuan ng mga tumatandang tao. So mas interesado ako malaman ngayon from you yung academic na pagtanaw sa ilang bagay-bagay tungkol sa mga seniors. So, isa sa mga issue kasi ngayon ng mga nakatatanda ay yung mental health, yung emotional health, psychological health. So sa iyong pagtatasa, sa iyong pag-aaral na ginawa prior to your being an educator yourself now, ano ang masasabi ninyo o ano ang tinatawag nating mental health ba? Psychological health. Ayan. Pwede bang i-define mo ito sa amin? Okay po. Yung mental health po natin at psychological health, emotional and psychological health almost synonymous. Pag sinabi po kasi natin emotional health, also makonsider na rin po natin psychological health. Bakit po? It has defined that a person's emotional and or psychological well-being. Kasi yung emotions natin, pag ano yung nararamdaman natin, nagko-connect din po sa isip natin, or kung ano yung nasa isip natin, nagko-connect din po sa emotions natin. Kung may hatred po tayo, nagdidictate din po sa isipan natin, no? Kung ano po yung ating feelings. While ang emotions po kasi ay dalawa po yun, nahati sa dalawa. Pag sinabi nating emotions are of two kinds. Meron po tayong pleasant emotions and unpleasant emotions. Sinabi ko na kanina yan, inuulit na natin. Ang pleasant emotions po ay, ehemplo, andyan po yung happiness, laughter, joy. Pero pag sinabi natin unpleasant emotions, dyan po yung sadness, yung jealousy, yung grief. Ayun po yung mga ehemplo. Yan. Ano po yung epekto po sa isang tao? Kasi nga sabi nga natin, sa umaga, dapat pagkagising po natin, nakasmile na po tayo para carried away na po yun. Buong hapon, pleasant po ang ating environment. However, pag tayo po nagising na nakasimangot or may problema kaagad, throughout the day po, parang magulo ng isipan natin kasi nag-start the day tayo ng isang problema or unpleasant emotion. Yan po. Yes. Okay. Yan po. So, gaya ng sabi nyo, Karoni, merong iba't ibang manifestation ng emotions at may iba't ibang impact ito sa psikolohiya ng tao, hindi lamang nakatatanda. Pwede ho bang magbigay kayo ng mga obserbasyon o karanasan kapag pinag-uusapan natin ang emotional or psychological well-being o status ng mga nakatatanda? Ano po ang mga nakikita natin dyan, Palimit?
Yan. Napakarami po natin mapapansin dyan sa kapaligiran. Nagkakaroon po ng tinatawag natin. Ang una po, ang hinahanap po kasi nating nakakatanda. No? Number one po, pag mayroon po tayong emotionally and psychologically healthy being, dapat po ando doon yung presence ng tinatawag natin. Number one po, safety and security. Na andyan po, safety and security. Nagkakaroon po tayo ng peace of mind. Wala po tayong stress, wala po tayong anxiety na nararamdaman. Plus, kung may assurance pa po, may love and caress, no? Ng family members natin, karagdagan po yun. Kaya nga sabi nila, dapat iniiwasan natin, no? Ang mga stress na yan, yung mga anxiety, dapat po marunong din po umunawa yung family member natin kung ano po yung dapat nila gawin. Number one, ulitin ko po, dapat andyan po yung presence ng safety and security. Tayo pong mga nakakatanda po, yun ang hinahanap po natin. Magiging safe tayo, secured tayo, wala po tayong inisip na problema as much as possible. Now, karagdagan na lang po yun. Yung tinatawag natin, andyan yung apo natin, masaya tayo. Kaya lang siyempre, physically speaking, yung katawan po natin, hindi na kaya yan mag-alaga ng apo o magkarga pa ng apo maghapon. So kung mayroon man, dapat saglit lang po, hindi i-interest maghapon yung apo doon sa lolo o sa lola. Di po ba? Wala na po dapat extension yung pag-alaga ng lolo at lola doon sa apo nila kasi nag-graduate na po sila mag-alaga sa kanilang anak. Dapat ibigay na rin po natin ang responsibility doon sa ating mga anak or manugang para sila naman mag-alaga sa kanilang anak. Yan. Ang nangyari po, no, ang sabi nga ng iba, what if nagtatrabaho yung parents sa abroad tapos iniwan yung anak dito sa lolo at lola. Yun po yung common problem eh. It's quite good enough kung yung parent na yon ay nagbibigay ng support. But what if marami po tayong nakikita sa ating sosyedad ngayon na pag naiwan yung anak sa lolo at lola, parang kinalimutan na lang na may anak po sila. Some of them, yung hindi man naman lahat, yung iba nag-asawa pa doon sa abroad at totally walang support sa kanilang anak o doon sa nanay na iniwan nila. So, nadagdagan tuloy ang burden, yung problema ng lolo at lola sa ganung paraan. Yes po. Pero actually, Ronnie, maski nga dito sa Pilipinas, yung mga ibang mga magulang ay nagtatrabaho yung mag-asawa. Maski dito lang sila sa Pilipinas nag-uupsina, kalimitan ay naiiwan ang mga anak sa mga nakatatanda. Yes. Hindi ba burden din yun at may mga inherent psychological impact yun sa mga nakatatanda? Yes po, kasi unang-una po doon, bakit iniwan doon sa lolo at lola yung anak? Hindi nila kaya magbayad ng taga-alaga sa kanilang anak. Number one problem po yun. Walang kakayahan. Pero dapat po hindi ganon. Kasi ang lifespan natin, nakakatanda, kukunti na lang. So we need to kailangan relaxation, kailangan maging happy. Now, paano tayo magiging masaya kung nakatali po tayo mag-alaga sa lolo at sa apo po natin? Yun po yung number one problem doon eh. Another one, bakit pumapayag yung lolo at lola mag-alaga? Naawa doon sa anak na naghanap buhay kasi daw kakapiranggot yung kanilang kinikita. Okay, naawa ka doon pero hindi ka naawa sa sarili mo. Dapat nag-iisip po tayo eh. Mayroong tinatawag yan, dalawang aspeto yung titingnan natin. Sino ba ang mga laga sa sarili mo? Di po ba tayong nakakatanda dapat concern sa sarili natin? Ayan. So, kung baga, mayroon naman rin naman tinatawag na hangganan kung hanggang saan tayo mag-alaga doon sa ating mga anak. Tawagan nila, hindi ka pa ba nasawa mag-alaga sa anak mo? Nagkaroon ka pa ng extension doon sa apo mo, which is supposed to be hindi na enjoyment na lang dapat. Although alam po natin, yes, although alam po natin, yes, Nanay Salve. Yes, binabanggit mo kasi ngayon na yung pag-aala una na dahil naaawa ka doon sa apo mo
at naawa ka sa anak mo, Yes. first, yung apo mo ay walang mangangalaga kung hindi mo alagaan dahil walang Yes. maiiwang o walang kayang bayaran ng yung anak mo. Pangalawa, naawa ka sa anak mo kasi kulang yung kanyang kinikita, wala siyang pambayad sa caregiver ng kanyang o sa babysitter ng kanyang sariling anak. So while nandiyan tayo, sometimes nasasabi nga natin na yung mga matatanda nakakakuha ng kaligayahan. They derive pleasure doon sa pag-aalaga nila sa kanilang mga apo. But on the long term, tingin mo kaya dapat ba itong magpatuloy na ganyan o dapat merong suporta na manggagaling doon sa kabilang sa mga magulang ng bata Yan, para okay po. ipagpatuloy nung nakakatanda ang pagsiservisyo at pangangalaga sa mga Yes. apostolate Opo. niya. Yes. Tama po yun. No? Dapat po tinitingnan din po natin kakayahan nating nakatatanda. Kaya pa po ba natin mag-alaga sa ating apo? Pangalawa, kung mayroon naman po economic stability or status po natin nakakatanda, okay lang, at nag-i-enjoy ka mag-alaga ng apo mo, siguro okay lang din po mag-alaga ng apo. However, ang sinasabi ko, kaya mag-alaga, ngunit ang katawan mo gusto na mag-retire. Di po ba? Tayo mga nakakatanda, I understand, madali na po tayo mapagod. So meaning to say, bigyan rin po natin pansin yung kalusugan po natin. Kasi isang aspeto po ito, nakadagdag ng stress or anxiety or conflict o problema sa mga nakakatanda kung mayroon na pong health problems. May sakit na yung lolo, may sakit yung lola, pinaalaga pa po ng apo. Umuubo-ubo na nga yung lolo o yung lola, nagkakarga pa ng apo. Ito po yung hindi magandang tanawin sa ating mga nakakatanda. Supposedly, nagre-rest na yung mga nakakatanda, titingnan yung sarili niya kung paano maprolong yung life niya. Dapat po ganun eh. Kasi pag lagi po tayo na-stress, lagi po tayo napapagod, napapaigsi po yung buhay nating nakakatanda. Yan po. So, siguro ang Po. ibig mong sabihin na kasamang Ronnie ay yung pag-aalaga ng mga apo, pati nga apo sa tuhod ay dapat ay by choice. Kumbaga Yes. dahil yun ay kagustuhan ng mga nakatatanda, hindi dahil ini-impose sila o by default iniiwan na lang sa kanila yung mga bata. Ay, yung iba naman po kasi ganito po yun. Pag wala, lalo na kung yung lolo't lola, wala namang kakayahan economically, medyo kinakapos, pag hindi nag-alaga ng apo, wala namang support in terms of pagkain po nila. Doon po isang bagay po yun, na kung bakit pumapayag mag-alaga para nang makakain. Yun po yung number one reason kung bakit pumapayag sila eh. Kaya nga sabi ko kanina, sa mga nakakatanda, nagkakaroon po ng pleasant emotions kung mayroon po tinatawag safety and security. Secured yung sarili niya, may safety siya kasi ano pa man mangyayari, may dudukutin siya, may panggastos siya, may makakain po siya. Now ngayon, kung wala po tayo ng safety and security na po na yan, food, clothing, shelter, etc. na yan, mapipilitan po tayo mag-alaga kahit sinasabi na hindi kaya ng katawan, pinipilit po natin for survival purposes. Di po ba? Pero yung sinasabi mo ay kung yung mga nakatatanda ay nakapisan doon sa kanyang mga anak. Yes. Pero maraming instances na yung mga anak ang nakikitira sa magulang, nakikitira na sila sa magulang, pero ginagawa pa rin tagapag-alaga yung mga anak, mga lolo at lola. Yes. Yun yung isa sa mga masaklap na sitwasyon. Napakasaklap po talaga. Kaya yung lolo at lola, pumapayag po ganun. Kasi sabi ko nga kanina, kasi naawa ko doon sa anak nila, yung salary, in terms of salary, hindi sapat po para kumuha ng taga-alaga. Kaya pasak sa lolo, masakit man sa damdamin ng lolo at lola mag-alaga, walang magagawa, ginagawa sakripisyo para po sa kanilang anak. Kumbaga, naaawa na sila doon. Kaya ginagawa na lang kahit labag sa kalooban. Marami pong ganun.
nagrereklamo, masakit yung dibdib pagkahapon, masakit yung likod, kakakarga ng apo, but no choice. Sige lang. Yun. Hindi ba pwede nating tawagin isa yan sa mga uri ng pang-aabuso sa mga nakatatanda? Yes. Kaya nga sabi ko, dyan papasok po yung abuse, sa elderly abuse. Yan po. Parang walang choice yung nakatatanda, yung lolo at lola. No choice talaga. Abuso na po yung karapatan. Gusto matulog sa tanghali, hindi magawa because of apo. O ba? May ibang mga cases naman Sir Ronnie. Ito ay nangyayari although hindi naman sa lahat ng mga pagkakataon. Lalo yung may mga OFWs na mga anak na yung kanilang mga anak initially ay iniwan lang sa magulang, and then of course dahil kumikita sila ng sapat naman, ay regularly nagpapadala naman talaga sila ng panggastos. Pero yun nga sabi ko, nabanggit ko ito one time, nung sabi ko, and this goes, hindi lang para sa mga OFWs, kundi kahit yung mga magulang na dito nagtatrabaho sa Pilipinas. So, kasi uso sa atin yung ang lang ay nagpapadala ng something o balikbayan, mga sa mga bata. Madalas isa-isa nila yan binabanggit pa sa mga magulang nila kung ano ang laman ng kanilang balikbayan box. Pero bihira if ever akong nakakarinig na may magulang na kasama sa balikbayan box ay merong kahit isang paris na box para sa kanya o kahit isang bagong duster para sa kanya. Yung kasi ang sa akin, it's not so much the amount involved, kundi yung malaman mong kasama ka palang naisip na padalhan ng regalo. In the same manner, di ba dito sa Pilipinas, yung mga magulang na nagtatrabaho pag uwi, madalas dadaan sa ganitong tindahan o sa fast foods, bibili ng pasalubong. And sabi ko nga, meron ba sa atin na nakakaalalang besides bibili ng burger o bibili ng iba pang mga fast foods para sa ating mga anak, may nakaalala bang ay dadaan din ako ganito kasi kailangan kong bumili ng turon o kaya banana Q? Dahil alam naman natin na yung mga matatanda, mas yung kanilang dila, yung kanilang panglasa sa mga pagkain o panahon. So, kasi that means na kapag nagawa natin yon, naalala natin, na ibig sabihin doon sa matanda ay meron tayong espesyal na pagkilala ng kanyang pangangailangan. So, while ito ang nabanggit mo kasi kanina yung tawag nito pag-abuso, nabanggit yan ni Ka Floro also, yung tungkol sa pag-aabuso sa mga nakatatanda. Tingin ko it's not so much the amount, kundi yung kasama ka bang naaalaala o parang dinadaan pa na lang, ikaw ay isang parang furniture na lang na hindi nakakaramdam. Yes po. Sa isang nanay, isang tatay o lola, isang lolo, isang lola, being thoughtful po ng anak, yung thoughtfulness niya, maliliit po na bagay, mahappy na po ang impact doon sa lolo at lola. Kahit papaano po, naalaala po siya. Hindi naman po yun naghanap ng kung ano pa eh. Kasi lahat po na-experience na ng mga nakakatanda. Maliliit na bagay, maalala mo sila, napakalaking halaga na po yun para sa mga nakakatanda. Yun po yung impact doon. Yung tipong sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon mo lang kahit tayo, nung na-experience natin yan, sa tinagal-tagal ng panahon, naaalala ka minsan, no? Minsan lang kayo nagkita, may inabot sa'yo something, hindi ganun kamahal, ngunit may impact yan para sa atin. And nakikita ko pa nga yung na-experience ko isang nakakatanda, binigyan ng isang bagay ng kanyang
anak galing abroad, tinabi niya yan at tinatago, bawal hawakan ng kahit sino. Basta nakalagay lang po yan dyan. Lagi niya. Kasi daw, naalala siya ng anak niya. Kasi malayo yung anak po niya sa kanya eh. Di ba? Being thoughtful ng isang anak sa kanyang nanay, malaki po yung impact noon. Talking about a psychological health ng isang nanay. Kahit papano. Tsaka yung something, hello, hi, kahit isang beses sa isang linggo, tinatawagan natin, binabati o pinapasyalan ang ating mga nakakatanda. Malaking bagay po yun sa mga nakakatanda. Kaysa naman, Diyos ko, 3 hakbang lang yung agwat ng bahay, hindi man lang makita, silipin yung nanay at tatay. Di ba may mga ganong anak, kinalimutan na ng todo-todo. Yun ang hindi po maganda. Nagkikreate po tayo ng psychological problem, emotional problem doon sa ating mga nanay at tatay. Ang sabi ko, kunti na lang po yung buhay nating nakakatanda na natitira. Dapat po, yung mga anak matuto naman magbigay ng kahit paano, no, na magkaroon naman ng pleasant emotions and mentally healthy ang nanay, talking about family relationship. Yan po. Oh, sa bagay, Kaya- alam mo, hindi lang naman usapin ng pagpapaalaga ng anak yung issue ng family relationship eh, no? Marami mga kabataan ngayon, pagka-graduate nila ng kanilang pag-aaral, lilipat sila sa ibang lugar, maaaring dito sa Pilipinas lang o sa ibang bansa, pero hindi na nakakaalala eh. Hindi man lang matutong gumanti at ah, isipin yung pagod, hindi lang pagod, pati pera, pinangutang pa nga yan ng mga ibang magulang. Pinangutang ng magulang para makapag-aral, pero yung pagbabayad ng utang na yun, tumatanda na, nagkumakayod pa rin yung mga nakatatanda, kumikita na yung anak, hindi man lang nagpapadala ng tulong. Yun ang isa sa mga masaklap na obserbasyon natin sa mga anak na nakakalimot ng kanilang mga magulang, no? At maraming magulang ang nangutang para lang masiguro na makapag-aral ng maayos yung mga anak, pero pagkatapos noon pagka-graduate, nag-asawa, kinalimutan na yung magulang. Yun ang mga ibang masasaklap na obserbasyon at karanasan natin dito sa usapin na ito. Opo, Kapag tama po yan. Observe po natin yan, no? Responsibilidad naman po talaga kung tutusin ng nanay at tatay pag-aralin yung mga anak niya kasi responsibilidad po yun. Prepare mo yung brighter future, prepare yung values, food, clothing, and shelter. Dapat po pinipreparanan yan ng nanay. Kaya nga sabi natin, doon sa mga nagpaplano mag-asawa, make it sure na kaya na po ninyo. Hindi po kayo umaasa sa mga parents po ninyo. Kasi kung kaya na po ninyo panindigan yung responsibility sa family ninyo, kahit papaano, mabibigyan mo rin ng pansin yung nanay at tatay mo o yung mga lolo't lola na yan ngayon. Although, kasi ang responsibility ng isang anak sa magulang is only a matter of respect. Now, when they get married, mayroon na rin po silang priority na set aside na po yung mga nanay. However, being a Filipino, dapat po sa kultura po natin, still we believe that blood is thicker than water. Kahit papaano po, nanay ko yan, tatay ko yun, kaya binibigyan po dapat natin yan. Although, hindi po natin inoobliga na tuwing sweldo, 50% o 20% ng salary mo, bigay sa nanay, tatay mo, hindi ganon. Kasi mayroon ka na rin buhay na susuportahan, meron kang anak at asawa na susuportahan. Pero sabi nga natin, blood is thicker than water based on the Filipino culture. Kultura po natin yan. Yeah, tama yung sinasabi mo, Karon, tungkol sa kulturang Pilipino na blood is thicker than water. Kaya lang sabi ko nga, nag-i-evolve yung mukha ng ating lipunan na kahit yung blood ay nagiging malabnaw, no? Lumalabnaw at parang mas matubig na. So, ibig ko na sabihin, paano natin kasi it's not so much na inobliga natin yung bata.
But we Yes. teach, di ba sa eskwelahan, hindi lang sa elementary, kundi maging sa high school, maging sa college, ay ipinapasok natin sa sistema ng ating mga estudyante na ah, yung pagtanaw, yung pagtanaw o paglingon sa pinanggalingan, ibig sabihin, pagkakaroon ng malasakit doon sa mga tumulong sa atin sa panahong nakalipas. How do we show that nang hindi natin kailangang obligahin o kailangang i-demand mula sa ating mga anak yon? Kasi hindi ko naman sinasabi dahil sa totoo lang, hindi ko naman yan nararanasan sa mga anak ko na kailangan kong obligahin, no? Yes. Especially at this time na yung asawa ko ay ah, nakikita ko yung pagtulong nila. Yes. So, Ganito I'm worried na ang ibang bahagi o ibang ah, sektor ng ating lipunan ay nagkakaroon ng problema in terms of trying to get their families to become involved sa mga problema ng magulang na noong mga panahon ay ibinuhos ang kanilang sarili sa pag-resolve ng problemang pagpapalaki at pagpapaaral at paghahanda para sa magandang kinabukasan ng mga anak. Yes. Number one po, doon sa anak, kung mayroon po siyang values, nakikita niya yung Filipino values, dapat lagi po yung nagpa-flashback sa isipan niya eh. Saan siya nanggaling? Dapat tinitingnan mo yun. Ano yung uri ng pamumuhay? Ano yung sakripisyo ng parent para maabot mo o marating mo ang yung estado ngayon? Dapat po nakikita yan ng anak. Bakit po may mga ganong anak? Sometimes po, pag yung anak natin nakapokus o nakatingin o marami na po siyang napuntahan na iba't ibang bansa or iba't ibang na-influensyan, iba't ibang uri ng tao. Kasi it is an influence. Kasi alam po natin, shall I say for example, Western countries, pagdating ng 16 years old, 16 anyos or 18 probably, ang bata doon ay independent na, aalis na po sa poder ng nanay nila at ng tatay niya at wala na rin siyang pakialam doon kung ano yung support sa nanay at tatay niya. Ganun, inaalis na yung karapatan. Sometimes kasi, nagkakaroon ng tinatawag natin parang influence, parang nahawaan, o sa ibang bansa, ganito eh. Bakit hindi natin pwede gawin? Yan. Kaya lang, siyempre, sabi ko, kultura po natin dito iba eh. Yan ho ang isang bagay na dapat nating bantayan. Kasi tayo mga Pilipino, lalo na yung mga leader natin sa politika, sa edukasyon at sa lahat ng sektor, laging kinukumpara ang ibang bansa, ibang bansa, ibang bansa. Pero tayo ay meron sariling likas na mga values and principles. Nangunguna dyan yung usapin ng utang na loob, nangunguna dyan yung usapin ng pagkalinga sa kapwa na magsisimula sa iyong pamilya. Abay, dapat nating i-preserve yun at ituro palagi sa ating mga anak. Of course, magandang bigyan mo sila ng pagkakataong maging independent, pero dapat hindi nawawala yung paggalang at pagtanaw ng utang na loob. Ako, umalis ako sa bahay namin, 16 anyos ako, hindi na ako naghingi ng pera sa tatay ko. Magpapadala lang sila kung ano yung kaya nilang ipadala. Pero hindi ko tinitingnan yun at laging tinatanaw ko pa rin yung malaking utang na loob ko sa magulang ko na ako'y pinag-aral nila. Iniisip ko pa rin na hanggang ngayon nga, patay na sila, tingin ko hindi pa ako bayad. Yes, correct po. Ang problema, ina-accommodate kasi natin at ginagawa nating rationalization na kapag bastos na yung bata, nag-a-adapt yan sa Western culture. Hindi po tama yan. Pagka gamitin natin ang ehemplo ng Singapore, lagi nilang tinuturo sa mga kabataan mula bata pa lang sa school yung mga values and principles nila, nananatili yung kanilang mga values at yung kanilang kultura ay pinipreserve. May naiisip akong maaaring isa sa mga dahilan kung bakit parang lumalabnaw yung sinasabi nating figurative na dugo, no?
sa mga pagbabagong ginagawa ng ating mga pinuno sa ating pamahalaan, especially sa edukasyon, Yes. sa education. Una, tinanggal yung GMRC. Yan ay yung kapanahunan namin nung kami yung mga nasa formative education. Tapos pinalitan ng values education. Wala namang masyadong pinagkaiba, siguro sa ano lang, sa phrasing lang. Pero nasurpresa ako na ngayong wala na ako sa public schools, pati yung values education ay inalis na sa curriculum. Kaya tingin ko yung maraming mga negatibong pagbabago, hindi lang in terms of kung paano magpahalaga sa mga relasyon, sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kamag-anak, at sa ibang tao in general, kundi pagpapahalaga sa iba't ibang mga bagay na dapat nating pinapahalagaan ay nag-stem o nagsisimula doon sa pagkakawala ng pagtuturo tungkol sa pagpapahalaga o values education. Yes po. Actually po, iniiba-iba lang po nila yung pangalan talking about values education. Iba-iba lang po yung pangalan ng subject pero the same po, values education pa rin ang dating. Ang approach lang po ang nagkakaiba. Binabago nila ayon sa panahon, ayon sa environment. Ano ba ang trend? Now, take a look as for example, nung nag-aaral po tayo bata, pag pinalo ng teacher, walang pakialam yung parents. Now, today, pag pinalo po ng teacher yung anak, yari ang teacher. Ang estudyante po ngayon may motto, no limitang hiri. Touch me not. Kaya nawala na tuloy ang disiplina. Bantay bata ka. Yes. Papadala sa bantay bata. Pati yung magulang ay demanda. Yes, kaya yung mapalit dapat magturo ng tama. Kung hayaan mo siya, kaysa naman, madala tayo dun sa bantay bata, mareklamo tayo. Kaya nababawasan ang values ng bata na instead, tinuruan sa bahay, tinuruan sa school, ay ang school ngayon ayaw na magdisiplina. Subukan mo lang, huwag mong, subukan mo pitikin yung bata, subukan mo kurutin. Unlike before, naalala ko pa when I was in grade 1, may stick na pamalo yung guro sa batang malilikot. So pag sinabi ng teacher, sit up straight, alat yan nakatingin sa teacher. Ngayon, labas na nga lang ng teacher, ang bata wala pa pong disiplina. Di po ba? Ito po isang implementasyon ng values education sa school na hindi po tama. O kahit hindi marunong magbasa, pinapasa na lang ngayon. Kaya sabi nila, ang daming non-reader. O di po ba? Before yung time po natin, pag hindi po tayo marunong magbasa, ibabalik po tayo sa grade kung anong level po tayo. Pero today, bahala na, high school, hindi pa rin marunong magbasa. Yan, isa rin po yan sa dapat tinitingnan natin. Education per se, kasi ang dami nilang binabago-bago, tuloy, hindi natin alam kung alin na ang tama at kung ano. Alam mo, kasamang Ronnie, yung mass promotion na policy ng gobyerno, palpak yan. Pero meron ding isang issue dyan. Yung mga teacher na nakikita nilang hindi marunong magbasa yung estudyante nila, pinababayaan na lang nila dahil sa katamaran o sa kabobohan din nila mismo. Dahil kung ikaw ay teacher na merong pagmamahal sa iyong profession at sa iyong mga bata, hindi ka papayag na yung bata aalis sa poder mo nang hindi natututo. Yes. Dalawa sinisisi ko dyan, yung sistema, pero yung mga teacher din na tamad, no? Na Yes. walang ginawa kundi magmarites habang yung mga bata binibigyan ng sitwork pero hindi man tinuturo. Ako, nakikialam ako sa mga pamangkin ko, sa mga apo ng mga kapatid ko, tinitingnan ko kung paano sila tinuturuan. At tinuturuan ko yung magulang na umangal kasi pati nga, kaya baksak tayo sa math. Alam kung bakit? Maraming teacher hindi marunong mag-fraction, hindi marunong mag-percentage. Tama. Wala na. Naranasan ko yan eh. Binaksak yung anak ko sa quiz ako nagturo sa kanya ng fraction. Pinunta ko yung principal, inaway ko sila. O pinatanggal ko yung teacher kasi hindi marunong magturo. Yung mga Yan. magulang hindi nakikialam.
bahala ka rin dyan, bata ka. Kung basta in-enroll na kita, binigyan kita ng baon, bahala ka na. Hindi na sinusubaybayan. So, ang pagkukulang diyan, magulang may pagkukulang, ang sistema palpak, yung mga teacher malaki ang pagkukulang. So, So, at yan ay lahat ito ngayon ang matindi diyan. Pag tumanda tayo at yung mga batang yan ang mag-aaruga na sa atin, bobo na sila, wala pa silang modo. yung malaki O di problema. kawawa Ayun, ang mga susunod na mga isa, henerasyon ng mga nakatatanda. yes, correct. Isa yan sa pinapangambahan po natin kasi yung values na tutunaw unti-unti nawawala. Ibig sabihin, may values, piling-pili lang ang mayroon, ang nagkakaroon ng values, or I mean, yung nag-o-observe ng values, piling-pili lang, hindi lahat. Yung iba, they don't mind. Before we can observe, pag sumagot ka sa nanay, tatay mo, yari ka. Pero today, pag sumagot yung bata, lalo na kung busy-busy sa cellphone yan, nako, wala na rin value wait lang, puro ganun na lang siya. Di ba? So, nasa na yung values. Before, boses ng nanay, ng tatay, nanginginig na po yung bata. Yan nga ang isa sa mga issue natin ngayon kasi nung araw, yung bata sa ating barangay o sa ating komunidad, responsibilidad nating lahat. Kung Correct. natatanda mo nun, kapitbahay mo matanda, ay pwede kang pakialaman. Correct. Yung kapitbahay mo nakatatanda, ay pinapayuhan ka. Ngayon, kanya-kanya tayo, walang pakialam. Tapos, magtataka tayo, bakit binabastos tayo ng mga kabataan? Yes. Pagkukulang rin natin yan. Marami. Yes, So, marami pagkukulang. Hindi marami ko tayong kukontrahin. hahabulin, tayong mga nakatatanda, huwag tayong mag-demand, huwag tayong maghanap, pero tumulong tayo na maibalik yung mga pinabayaan natin nung nakaraan. Kasi kasama tayo sa kapabayaan na yan. Correct. Isa tayo doon. Hindi Aminin ko na natin. kukontrahin si Caroni at si Cafloro. Although masakit sa kalooban kong marinig na totoo naman, there are some teachers na talagang others are not very competent. Hindi sila, yung iba hindi masyadong competent sa isang subject pero nauobligang magturo ng isang subject. Ibig sabihin, hindi nila masyadong alam pero Hindi nila subject matter expertise. Yes. Oo. So wala sa field of specialization. Yes, pero gusto ko ring i-share o i-widen ang scope ng responsibility doon sa mga pamunuan ng eskwelahan. Kasi, for instance, yung tungkol sa curriculum, pagbabawas ng mga subject sa curriculum na importante kasi tingin ko ang hindi lang pinaka-importante sa pagtuturo o sa pag-aaral ng bata, yung matutong magbasa at magkwenta. Bahagi ng dapat na itinuturo sa kanila yung values, yung non-academic pero essential para sa kanilang buhay. Pangalawa diyan, lalo ngayon na usong-uso yung AI, grade 4 bibigyan, i-assign mo, write a paragraph of 5 sentences kasi syempre mga maliliit pa yan, mga konti pa lang ang pinapagawa mong mga essay. So, bibigyan mo ng assignment na ganyan, maya-maya lang ibibigay na sa iyo, tapos na. Saan kinuha? Sa Google? Saan kinuha? Doon sa ibang mga AI something? Ginugol lang. ChatGPT. Perfect. Yes, perfect ang grammar, perfect ang lahat ng mga inilagay diyan, ang ganda-ganda, believe ka. Ipapasa mo baka A+ pa yung ibigay mong rating sa bata. Pero ang problema, hindi na naintindihan kasi hindi naman siya ang gumawa niyan. Di ba? Tapos ngayon, pero Nanay Salve, i-test natin sa gusto sa kong PISA, mag-react sasabihin dyan. natin.
Sige. Alam mo, ipagpalagay ng kinuha sa Google yan, ChatGPT yan, nung araw, meron tayong period ng recitation. No, Yes. mahuhuli mo yung bata kung kinopya lang dahil kung ikaw matino kang teacher at binasa mo yung output ng bata at suspetsa mo ay hindi galing sa kanya, madali yan. Mag-open discussion tayo. Close your books, children. Let us have recitation and discussion. But Maraming but the teacher problem tamad na rin is ngayon it's mag-discuss. now Kasi happening. unang-una, sila rin mismo ay hindi handa. May mga teacher dyan, hindi nagpapalit ng lesson plan. 10 taon nagiging teacher. Yung lesson plan nung pagka-graduate niya sa Paulit-ulit lang. BSED niya, yung pa rin lesson plan niya hanggang ngayon. Dahil ang mga principal at saka mga supervisor ay hindi rin nagsusupervise. So Dahil like ang I mga said, nagiging principal at supervisor, yung mga iba dinaan sa palakasan. Hindi so naman like sila I na said, ranking. bahagi ang Oh, responsibilidad hindi lang sa teacher, structural yung kundi problema maging natin. Alam ko yan, marami akong kamag-anak na teacher at marami akong kaibigang teacher at ako nangingiti na lamang yun. Nagiging supervisor yung hindi ko akalain magiging supervisor. O nagiging district officer. Ay nako. Pero yan lahat ay babaksak pagdating sa katandaan natin. Tayo ang Yes. magsasuffer ng mga nakatatanda. So bakit Pero natin sige, napag-uusapan baka ito? pwedeng ilipat naman natin ng usapin. So, Nanay Salve, siguro bago tayo magpatuloy, basahin natin yung ating mga masugid na taga-pakinig noon, na taga-subaybay, no? Ito, watching from De La Costa, si Divine. Si Ayan. Angel Soriano, Tama ko yan, sabi niya, sis. nakasaad po ba sa ating saligang batas na ang anak ay walang obligasyon sa kanilang mga magulang? Ayan. Hanapin natin yan. Pero Sister Angel, kaya nakasulat man yan o hindi, sa ating makasaysayang kultura, tradisyon, ay dapat marunong tumanaw ng utang na loob ang mga bata sa kanilang mga magulang. At At kung kailangan maski isulat yan, papano, yung sinasabing marunong kang gumante sa kabutihang ibinigay sa'yo ay kagandahang asal natin. Yes. kung kailangan isulat yan sa konstitusyon, ibig sabihin lang, kailangan ng baguhin ang konstitusyon. Okay. Opo, ganito lang po masagot ko diyan. Hindi po kailangan ang constitution po doon. Psychologically speaking, kasi sabi ko, ang bata ay hindi niya plinano na maging anak ng kanyang magulang, kundi ang magulang or yung parents, nanay at tatay, ang siyang nagplano na magkaroon ng anak. So ang responsibility ng nanay at ng tatay, i-prepare ang bata sa maganda food, clothing, shelter, education, and values. I-prepare mo yun. Bakit? Pag na-prepare natin, may magandang katayuan ang bata sa buhay, hindi niya pababayaan ang kanyang mga Magulang. So, ang tawag po dyan ay upbringing. So, paano ako nakakasiguro na magiging gagantihan ako ng mga anak ko? Simple lang. Nung buhay pa ang mga magulang ko, sinasama ko ang mga anak ko pagdalaw sa magulang ko at pinapakita ko kung gaano ko kamahal ang magulang ko. Pinupuno ko sila ng mga regalo at mga kasayahan para nakikita nila at pagdating ng panahon ay pamarisan ka. Yun yung mga ehemplo. Pero marami rin kasi sa mga kahenerasyon natin ngayon ay nakalimot. Ngayon naghahanap sila ng pagkalinga. You can never expect na aani ka nang hindi mo tinanim. Yes. Kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Saka po yung ibang trend ng mga bata, iba na po talagang trend ng mga bata. They wanted, ano nga pa, sabi nila, YOLO. Alam mo yung sabi ng mga bata. You only live once. Dapat i-enjoy sila. Nakalimutan na yung kung ano yung dapat nilang gagawin. Diba? Ang sagot doon na Karoni, you only live once to enjoy your grandparents. Yeah. And when they die, you will miss them. Di ba? Pakinggan natin si Jaime Katubig. Shout out Del Galledo Camsur. Yan. Si Angel Soriano, inulit lang niya. Imelda Colobong, ganun din ang pagtulong ng mga elderly parents sa mga anak ay nag-uumpisa sa sariling pamilya. Sinusuportahan nila
ang mga anak nila para makapagtrabaho para sa pamilya nila. Tinitiyak din nila na safe ang apo nila. Marami po sa atin ang pagtulong sa magulang ay out of love. Secondary na lang po yung obligasyon. Yan, out of love po yan. Good afternoon from San Mateo, Rizal. Yan. Maris Sierpo watching from Northern Samar. Isabel Perez watching from Pilcan. Yan, ito isang samahan ng mga senior dyan sa Quezon City. Every time, Press Ronnie, very true yan, Press Ronnie. Pero sa kabilang banda, ang lola ay walang tiwala sa ibang tao nagmag-alaga ng kanyang apo. O isa rin po yun, ano, pag kukuha ka ng kasambahay na hindi maganda rin ang asal, no? Baka kinukurut-kurut pa yung apo mo. O baka mamaya yung hinanda mong pagkain, siya ang tumaba. Dahil siya ang kakain mo sa masasarap mong apple at grapes, no? Napakaraming factor na pwede konsidera. Yan. Si Nonoy Cantong watching from Mondragon, Samar. Si Ka Oscar Ricaplanca ng Mindoro watching and enjoying and listening. Yan. Marlon Balisi watching from Bulacan. Yan. Imelda Colobong daw ay taga San Mateo, Rizal. Shell Ernesto watching from Palapag. Yan. Greetings from Phnom Penh, ang ating masugid na tagapakinig, si Lily Vargas na nasa Cambodia. Yan. Si Imelda Colobong ulit, sa tingin ko po, automatic naman ang pag-aalala ng anak sa magulang. Kung naging maganda na rin ang pinakita ng mga magulang, magiging maganda rin yun. Kusa nilang i-express ang pagganti sa mabubuting ginagawa ng parents. Yan. Totoo yun, Kaploro, no? Kung maganda Kaploro. pinakita mo sa mga anak mo, maganda rin ang igaganti nila sa'yo. Kaya lang pag minsan may mga malas na magulang, matino yung anak, yung manugang naman ng suwail, yun ang nagsusulsul sa anak na wag gumanti. Yan. Yes. At silang Kaploro, matututo magdamot. Ka-Floro, Yan. baka makalimutan natin yung isa nating co-moderator paminsan-minsan na uma-absent tayo ay andi dyan si Leonie Garcia. Magandang hapon. Sabi niya mga ka-SC tips, senior citizens tips, watching from Marikina. Sabi niya mental health ay bahagi ng holistic health. Sa simbahan ngayon, mapapansin na maraming nagsisimba to fulfill spiritual health. Ayan. Susundan natin yan. Nung kay Isabel Perez, sabi naman niya, siguro Sir Floro, depende sa anak, pero may mga salbahe talagang mga anak. Walang tang na loob. May kasabihan daw na kung ano ang ginawa mo sa magulang noong maliliit pa mga apo mo, nakikita nila na very loving ka sa mga parents mo, pag may pamilya na sila, nadala at nakita nila kung ano ang nakabis na nila. Samantalang ito naman si Tomenyo Lin, sabi niya, good afternoon, watching from Mabuhay Day Center, Barangay Buko, in Mondragon, Northern Samar. Medyo malayo-layo ito. Tapos, ano to? Hilyo. Watching from Peru. Wow! Hello. Wow. Kaya pala naging Hilyo. Hello siguro ito. Magandang hapon po, Rondi. Watching from Peru. Ayan. Ito, lumalapit uli si Tess Hadi. Sabi niya, hello po, watching from Minalabak, Jose MHCW. Saan to? Ang alam ko na may Minalabak ay sa Camarines Sur. Pero ito, hindi ko alam itong MHCW. Si Idnor Ramirez, watching from Botswana, Dumaguete. And Marlon Balisi uli, narinig ko ito sa iyo kanina. Tama po kayo dyan, karamihan sa ngayon sa mga teacher, hindi na sila nagtuturo ng maayos. Hinuhulaan na lang ang mga grades ng bata. That's unfortunate. Ang huli dito sa aking pahina ay si Jake Alamis. Sabi niya, watching from Sitio Abuyog, Tayuman, Binangonan, Rizal, Tayuman Elderly, San Antonio, Rosana de los Santos,
Sylvia Peregrina, Beatrice Unlayaw. Ayan, mga kasama sila siguro sa organisasyon. Si Beatrice I'm sorry, si Marlon pala. Marlon, Si Marlon Valenci. Yes, sabi niya dapat din sa loob ng bahay nagsisimula ang asal ng mga bata. Huwag nang iasa ang lahat sa mga guro. Biro mo, nagtuturo sa katekism sa school, ang sasabihin sa iyo ng mga bata, wala raw Diyos kasi hindi tinuturuan ang mga batang magdasal. Kasi mismo mga magulang hindi nagsisimba. Aray. Ayan, si Senaida. Sinarda Sangguyo, taga-Arayat, Pampanga. Mga anak ang dapat magmalasakit sa magulang. Ano na ang ganti sa ginawa ng magulang sa anak kung pababayaan lang ng anak ang kanyang magulang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Ayan. yan. Huli Ah, dito sa akin, hindi ko maigaw. Si Adel yan. Si Adel Compañado. Acompañado, Bordeos, watching from Naga City. Kasabayan ko ito nung nagkolehiyo. Yan, kumusta Ate Adel? Ayan. So, maraming salamat sa ating mga tagapakinig nood at mga masugid na taga-subaybay. Sana ay makisama kayo sa diskusyon natin at napakahalaga ng ating pinag-uusapan ngayon. So, balik lang tayo, Prof. Ronnie. Kanina marami tayong pinag-usapang bagay. Gusto kong talakayin natin ngayon yung mga asal na mga anak sa mga nakatatanda, lalo na yung mga nawawalan ng pasensya kapag yung mga magulang ay mabagal ng kumilos, mabagal ng kumain, hindi Yan. nakakarinig ng maayos, o nabibitawan na nila yung kutsara at plato na nababasag, yung kung mga iba ay naiihi na sa damit o sa pantalon, yung Yes. pagtrato na natatanggap nila sa kanilang mga kasambahay, sa mga anak nila, Yes. at sa mga nakababata nila mga kasambahay, sa mga apo nila. Ano ba ang Yes. mga studies dyan? Ano ba ang mga readings mo dyan at mga Eh, reaction sa mga observation ng mga nangyari? Balik po natin yan sa educational aspect. Kulang ang edukasyon ng bata kung paano intindihin ang characteristics ng mga nakakatanda. Alam na rin naman po natin bakit pag bumitbit ng plato ang lolo, ang lola, ng baso, nabibitawan, nalalaglag, kasi po mahina na po sila. Lack of control. Kaya po dapat kung may proper education yung tao na iintindihan niya ano ang nangyayari kasi bawat stages ng buhay may kanya-kanya pong characteristics. Ito po yung hindi naintindihan ng bawat isa sa atin. Ito po ang nangyayari kung bakit nagkakaroon ng maltreatment doon or tinatawag nating elderly abuse yung mga nakakatanda kasi yung mga bata-bata pa ay hindi naunawaan bakit hindi nakaperform ng maayos ang nakakatanda. Pero kung naintindihan niya, naunawaan niya, bakit nabingi-bingi na, bakit malabo na yung mata, bakit nanginginig na, nawala na yung control, I think hindi niya maltratuhin yung nakakatanda. I think bigyan pa niya ng pagpapalaga at pagmamahal. Ang hinahanap po ng matatanda po kasi love, affection, and caress and a better understanding doon po sa estado ng kanyang buhay. Kung naintindihan po yun ng medyo nakakabata-bata pa at malakas na tao, hindi po niya imamaltrato yung nakakatanda. Yun po ang wala edukasyon ibalik po natin doon. Yan po. Kaya alam mo, mahalaga yung ganitong mga programa natin para nabibigyan natin ng paalala ang mga nakababata at mga nakatatanda rin para maipaliwanag nila, no? Dahil gaya ng sinabi mo, yung aging process ay normal, no? Yes. Darating ang panahon na yung kamay mo ay manginginig na, hindi mo na mahahawakan mabuti yung plato, yung baso, no? Kaya mas magandang habang tumatanda, pabayaan mo lang siyang nakikipag-inuman para matibay ang hawak niya sa baso. Ganun ba yun? Anong tingin mo doon, tatay? Dahil nalasing,
dahil nalasing na, nanginginig pa rin yung kamay, pati tuhod. Ako, nung buhay pa ang tatay ko, pag gusto niyang mag-inom, inaaway ko yung mga tao sa bahay pag inaawat siya eh. Kasi Yes. tingin ko, masaya siya pag nagiinom siya, nagko-concentrate siya dun sa baso niya. Dahil kesa matapon, iinumin niya yun. No? So, ang problema kasi, dahil nga kulang sa edukasyon yung mga kasambahay, hindi nila nauunawaan yung mga developmental process na yan, no? So, Yes. tatawagin nila yung matanda, bingi. O kaya Yes. kung Na-adjust na lang. ano-anong mga pagtawag, no? Hindi nila alam Opo. na darating ang panahon sila rin ay mabibingi. Baka mas mapaaga pa silang mabingi kaysa sa mas nakakatanda sa kanila, no? So, yung Pwede mga rin. normal na physiological at biological developments, dapat itinuturo yan sa mga soon-to-be seniors, no? Yes. So, Correct po. kung merong counseling bago magpakasal, dapat may counseling din siguro yung mga anak bago magretiro yung mga magulang, ano? Baka pwede natin gawan ng programang ganun para Dapat nga po, naiintindihan. yes, dapat po meron Kaparo, silang tapat na edukasyon sa tinatawag nating developmental psychology para yung progress ng bawat stages ng life, maintindihan po natin para ma-avoid yung conflict between the young and the old one. Ka-Floro at saka Ka-Ronnie. Opo. Naisip ko lang bigla ngayon na baka isa rin sa mga ay yung bago ng ng ating lipunan. For instance, ngayon kasi masyado nang mabilis ang buhay, di ba? So, Mabilis po. kahit yung mga anak natin, yung mga younger generations, ay halos lagi nagmamadali. So, nawawalan sila ng pasensya kapag yung matanda ay mabagal magsalita. Yung nagsisimula lang yung matanda, ay gusto nang tapusin agad ng bata, Yeah. ng mas bata. So, Tama po yun. pinipilit nilang magmadali. Ganon din kahit yung physical na movement, nawawalan din sila ng pasensya pag yung magulang ay mabagal din kumilos. Diba? So, I think maraming mga factors na kailangang bigyan ng o pagtuunan natin ng pansin kapag gusto nating baguhin ang attitude ng ating hindi lang ng mga bata siguro kundi maging tayo mismo. Kasi sa totoo lang tayo siguro baka din noong tayo yung malakas, nung tayo yung mga bata at itong mga anak natin ay maliliit pa, minamadali din natin sila. And na-adapt nila yan, di ba? Kasi pag gusto nating bumilis ng lakad, nahihila-hila halos yung mga bata. Nakikita natin yan sa ibang tao ngayon na hila-hila yung bata, di ba? So baka parang nadadala ito mula sa kanilang pagbata, karanasan nila ngayon lalo pang ng pagkakataon na this has become a trend. Yes. So siguro Karoni, dapat meron tayong programa ng psychological and developmental understanding ng mga nakatatanda kasi yan, pero may mga solusyon diyan eh. Halimbawa, kung nabibitawan na nila yung mga baso, wag kang bibili ng mga nababasag na baso at plato at mga pinggan. Na lang. Alam mo, maniwala kayo hindi, sa bahay namin ngayon, kaming dalawa ng misis ko, nag-decide na kaming gumamit ng mga plastic ulit eh. So plastic bowl kami, plastic na baso. Pagka may bisita na lang nilalabas yung magagandang baso, no? At ngayon, at naliwanag na sa bahay na normal na nababasag ang pinggan, no? Normal na nababasag ang plato. At hindi naman katulad nung araw na napakamahal ng mga plato at napakahirap bumili, no? Ngayon, pumunta ka sa mga department store, ang mumura ng mga baso at mga plato, manong mabasag yan kesa naman walang hiyain mo yung magulang mo.
di ba? So, Yes. Correct. pwede naman bumili ng mga hindi babasagin kung halimbawa yun ay isang problema. Doon naman Lotion sa po. usapin ng napapaihi, swerte nga dahil ngayon ay meron na ring meron na ring Diapers. lampin para sa mga nakatatanda, di ba? So, Yeah. ang problema lang, may mga nakatatanda talaga ayaw pumayag na magsuot ng magsuot ng diaper. Yan ay napapakiusapan din kasi naaamoy din naman yung sarili nila eh. Amoy ihi na sila eh. Di sabi mo, tatay, para hindi ka amoy ihi, mag-diaper lang tayo. No? Ah, So, commonly pwede naman namang po, mag-diaper. commonly naman po yung mga nagdadiaper ay naka-bedridden, pero pang mga able pa po talagang ayaw. Nag-object po sila Mm. gumamit ng mga disposable na po na yan. Kasi sabi nga nila, today we are now living in a disposable society. Now tingnan natin before, yung mga bata, di ba, lampin, laba, kuskus, piga yung nanay. Today, andyan na diaper, Mm. pagkatapos tapo na lang. Mga instant noodle. Mm. Ito yung nagpapabilis sa buhay ng progress ng society natin eh. Lahat madalian. Mm. Yun. Kaya yung mga anak na nanggigigil pag makupad yung lolo o lola, nanggigigil sila kasi sila ay nasanay kumilos ng mabilis. Mm. Mabilisan. Pero alam mo, kailangan intindihin yung transition na yan. Kaya nga, Yes. kung ayaw mong napapaihi yung mga nakatatanda sa bahay mo, di turuan mo silang gumamit ng diaper. Yes. At Saka siguro bigyan lang ng konting panahon for the older person to get used Yes. to what new. Sanayin. At saka, turuan mo, kung nilolotion mo at pinupulbuhan mo yung mga bata, yung mga tatanda, pupulbusan at ilolotion mo rin para hindi amoy mabaho. No? Kasi, alam mo, yung kasabihang pagka matanda ka na, amoy lupa ka na, totoo po yun. Amuyin nyo ang sarili nyo pag tumanda kayo, iba na amoy ng pawis nyo, amoy lupa na kayo. No? Yan ay indikasyon na malapit na kayo bumalik sa lupa. Kaya kailangan laging nagpapabango para hindi muna kayo maging amoy lupa. Naging amoy lupa lang po pag hindi naliligo. Kasi malamig yung tubig. Yan. Kaya sabi nga doon, isa pa yan. pag matatanda na po daw dapat maligam-gam yung pinapaligo. Kahit everyday mo liguan, maligam-gam. Hindi po magreklamo yung matanda doon. Basta maligam-gam yung tubig. Kasi ngayon madali na ngayon eh. Hindi katulad ng panahon natin na magsisiga ka pa ng kahoy, magsisibak ka muna ng kahoy bago ka magsisiga at magkakaldero. Ngayon sandali na lang yung pampakulo ng tubig. Merong ang iba nakakabit na sa banyo nila yung heater. May mga mumurahing heater naman sa banyo, mag-ingat ka lang ba kuryente. No? So maraming solusyon diyan. Ang problema lang kasi, yung prioridad sa paggagastos at saka sa gastusin sa pangangalaga sa magulang. Makikita mo diyan, maraming mga pamilya tuwing bakasyon kung saan-saan nagbabakasyon, kung saan-saan nag-weekend. Tapos wala silang pambiling lampin para dun sa tatay at nanay nila, no? Ang masaklap niyan, iniiwan pa sa bahay, hindi man lang isinasama. No? Yan. Yun yung mga masasaklap na nangyayari. Isang linggong iiwan sa iyo yung mga anak nila, pagdating ng weekend, aalis sila, mag-swimming sila, iwan ka sa bahay. O, di ba? Maraming magulang hindi lang kumikibo pero nagdadamdam at masama ang kalooban pag ganyan ang ginagawa ng mga kaanak. O kaya magdi-dinner ng weekend, pupunta sa mamahaling hotel, hindi na isasama yung matanda at baka raw magkalat o makabasag ng plato at pinggan. Aba, kung kaya mong magbayad ng dinner, kaya mo rin magbayad ng plato. Kaya mo rin magbayad ng pinggan at kutsara at baso. No? At alam mo, yung basag-basag na yan sa mga restaurant, hindi po kayo sinisingil dyan. Yung mga ibang restaurant, nira-write off na nila pag nakakabasag ng mga plato at mga baso, no? At kung sakali man ay hindi naman mahal 'yan. Ang tingin ko ay mas binibigyang importansya ng mga anak
na nakakahiya yung nakakabasag ng plato at pinggan. As if naman hindi sila nakabasag ng plato at pinggan nung sila yung mga bata. At darating ang panahon sila yung matanda ay makakabasag din sila ng plato at pinggan. So yan ay kailangan nating edukasyon sa ating mga nakababata. At tayo rin mga nakatatanda, alam na natin yung limitasyon natin, ingat-ingat, no? Para Yes. at tumagal ang buhay. Yes. Ang Teka, mukhang anong oras na ba? At Alas 4:09. teka, naku, namatay pala yung ano ko, yung oras ko, mali pa. Mali na pala. O ayan, lumampas na tayo sa oras. Paano ba? Meron pa ba tayong mga nakaligtaang pag-usapan? O siguro bigyan Meron, muna natin ng pagkakataong muling basahin yung mga bagong pasok sa chat. And then mag-close na tayo, no? O mabilisan lang. Ayan, gusto mong basahin ko nakalagay dito. yung sinabi ni Nerly Husayan? Sabi niya, watching from Taguig. Si Rita Aquino, kasama mo ito sa S4S o Seniors for Seniors? Watching from Morong Rizal. Si Rita Aquino, ganun din sa, siya din to. Sabi niya, so happy for my apples, mapagmahal sa Lola. Maraming salamat at may mga ganyang mga karanasan ang marami sa mga nakatatanda. Konti lang naman yung mga hindi masyadong maganda ang karanasan. Si Imelda Calobong, sabi niya, makulit na rin po sila. Pero masaya dahil makulit. normal. Loro, merong announcement? Gusto mong basahin? Teka, meron pang ilan. Si Marlon Balisi ulit, mga anak naman talaga, hindi pinababayaan ng mga magulang kung ito'y maayos ang pagpapalaki sa kanila. Kaya hindi kailangan itanong kung obligasyon ba talaga ng mga anak o magulang. Kung may isip ang mga anak, kahit hindi mo sabihin, tutulungan nila ang mga magulang nila. Nagkakaroon sila ng kusa. Yan. Jake Alagamis, karaniwan po sa mga mahihirap na pamilya ay napapabayaan nila ang kanilang magulang dahil na rin po sa kahirapan. Kaya napapabayaan na nilang kanilang mga magulang dahil na rin sa salat sa pera o kabuhayan sa hirap ng buhay. Halos yung kainin ng kanyang pamilya ay kulang pa ang kanilang kinikita tapos kapisan pa nila ang kanilang mga magulang. Kaya minsan po ay napapagsalitaan nila ng hindi maganda. Ang mga magulang ay napapabayaan din dahil sa kahirapan. Maaring totoo yan, pero hindi pwedeng gawing dahilan yan. No? Kasi maski anong hirap natin, pagkakasyahin natin yung ating kung ano yung Sa hirap nandyan. at ginhawa. Pero hindi dahilan niya para hindi mo mahalin at mawalan ka ng galang sa mga nakatatanda. No? Yan po ay maski na anong pilit sabihin sa iyo ng mga anak mo na salat sila sa pera, ito makikita mo, salat sa pera, pero nakakapagsugal, nakikipag-inuman, halos araw-araw ay merong delivery ang Shopee, pero walang pera. Order sa Temu, pero walang pera. Hindi po totoo yan. Tapos kung nakikita mong may mga bisyo, no? Kung may mga magulang kang inaalagaan at kulang ang pera mo, huwag kang magbisyo. Matuto kang pagkasyahin yung iyong kinikita. Pero maaaring nagiging dahilan din yan dahil sa kahirapan, nai-stress at napapagbuntunan ng init ng ulo ay yung mga magulang. Ang tawag po dyan ay horizontal violence, no? Yung mga taong nabibwisit sa kanilang trabaho, hindi nila kayang banggain ang mga amo nila. Pag umuwi sa bahay, ang pinagbubuntunan ng init ng galit ng ulo ay yung asawa, kung hindi mga anak, o kaya yung mga magulang. Lalo na kung yung mga magulang ay nakadepende sa kanila. Kaya ang sekreto dyan, tayong mga matatanda, habang kaya natin mag-ipon, mag-ipon tayo ng sapat para hindi tayo umaasa sa ating mga anak. No? Magtago tayo ng sariling pera natin. Huwag niyong gastusin lahat ng pera niyo sa mga anak niyo. At lalong-lalo na huwag niyo munang ipamana ang mga pag-aari niyo sa mga anak niyo hanggat hindi pa kayo namamatay.
Baka mamaya pagbigay nyo niyan, hindi na kayo pakainin ng mga yan, no? Ako hindi sa pagdadamot, pero hindi ko ibibigay ang aking mga pinaghirapan sa mga anak ko kaagad. Ibibigay ko yan pag malapit na akong mamatay, no? Mali po yung prinsipyong ibibigay mo na yan para wala kang po problemahin at sila nang bahala. Pagka ginawa mo yan, magtuturoan sila kung sino mag-aalaga sa iyo. No? Marami akong naobserbahan, mga kamag-anak, kakilala, pag na-ospital yung matanda, habang nasa ospital, ang daming regalong pagkain, ang daming mga dinadala doon, sarap ng kainan. Pag malapit ng lumabas sa ospital at bayaran na, nagtatago na at nag-uunahang umalis. So minsan kung sino-sino na lang ang naiipit magbayad ng bill, no? Kaya ikaw kung may naipon ka, iwanan mo at hindi mo ipapautang at hindi ka mangungutang at manghihingi dahil meron kang sariling pera. So, importante siguro sa susunod ay magkaroon tayo ng pag-uusap ulit tungkol sa financial stability at financial literacy para matuto yung mga medyo bagong retire pa lang na mag-ipon kung hindi pa sapat ang naipon nyo. At yung pera ninyong nakukuha sa retirement, huwag nyo ipamigay, huwag nyo ipamana kaagad, at huwag nyo ipangregalo, no? Kasi yan ay pambili nyo ng maintenance drug at pambayad ng hospital. O yan. So, nauubos na po ang oras natin. Ang ganda ng talakayan. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pwede naman sigurong sa mga susunod pang mga episode ay balikan natin muli ang usaping ito. No? So, konting pananalita bago tayo tuloy magsara. Last words, Nanay Salve. Bago siguro yung panghuling pananalita ay announcement ito ng KOSE. Ang nominasyon para sa 10 ulirang nakatatanda o SUN Awards ay extended. Ang huling araw ng nominasyon ay sa June 30, 2025. Maaari pong i-nominate ang isang nakatatanda o senior citizen na may sumusunod na kwalifikasyon. Una, ang kanyang edad ay 6 na po at pataas. Pangalawa, hindi siya multi-awarded. Ibig sabihin, hanggat maaari, yung mga hindi pa nabibigyan ng pagkilala, no? At hindi pa kinikilala o kinilala sa international o national na level. At pangatlo, nagsisilbi sa komunidad, organisasyon o tumulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit o kakayaran sa loob ng 5 taon o higit pa. Ang nominasyon ay maaaring gawin ng isang organisasyon, grupo o individual na kanyang pinagsisilbihan o nabigyan ng inspirasyon at hindi ng kanyang pamilya, kamag-anak o sarili. So, ibig sabihin, hindi sariling pamilya, hindi sariling katawan ang mag-nominate sa kanya. Ang nominasyon ay maaaring gawin ng isang, tapos na pala. Para sa karagdagang impormasyon at nominasyon, form, magpadala ng mensahe sa Coalition of Services of the Elderly Facebook, admin at cose.org.ph o tumawag sa 02-8374-6416. Panghuli ko pong sasabihin tungkol sa mga pinag-usapan natin sa mga nakatatanda, yung po pangangalaga ng ating mga apo ay isang welcome at isang positibong pangyayari na kung tutuusin ay hindi natin dapat katakutan o itakwil dahil ito ay pamamaraan o isang paraan para tayo ay madugtungan natin yung ating magandang karanasan sa pagpapamilya. Yun nga lang, nagkakaroon kung minsan mga unfortunate na mga pangyayari na kung saan napapabayaan yung mismong magulang sa kanyang trabaho o sa kanyang pagpapatuloy ng pag-aalaga sa pamilya ng kanyang mga pamilya. In some cases, hindi naman sa marami ito, ilan lang naman siguro ito. In some cases, na nakakalimutan noong o baka hindi naman din sinasadya, nawawalan lang ng pagkakataon o kakayanan
natustusan noong mga magulang ng mga bata yung pangangailangan ng matanda. Pero sana habang tinutustusan nila yung kanilang mga anak, ay tutustusan din nila yung kanilang magulang. Ang paniniwala ko po kasi, two-way traffic ang responsibilidad na mag-create ng isang positive relationship sa ating pamilya. At yung positive relationship should not only be created para sa mga maliliit, para sa mga bata, kundi para sa mga matatanda man din. So, salamat sa pakikinig. Okay. Yes. Kuya Ronnie. Okay. Para dun sa mga apo at mga anak, dun sa mga nanay, tatay natin o lolo't lola, wala nang hinahanap yan sa ngayon, kundi assurance sa pamamagitan ng tinatawag natin love, affection, and caress for them to live happily the rest of their life. Yun po. Yeah. Thank Okay. you. So yan po, at saka ng akin po ay hindi nga obligasyon ng mga anak na gumanti sa magulang, pero ang anak na pinalaki ng tama ay marunong gumanti, no? Yeah. At of course, para hindi tayo magkaroon ng mga psychological at emotional stress, tanggapin natin katotohanan na tayo ay mga matatanda na at hindi na natin kaya yung mga dati nating ginagawa. At yan ay ipaunawa natin sa ating mga kasambahay. At higit sa lahat, kung hindi pa huli ang panahon para sa inyo, mag-ipon kayo. At yung pensyon ninyo ay para sa inyo yan. Pambili nyo ng gamot, pagpapagamot at pagkain. Huwag nyong ipagpiesta sa mga kamag-anak at mga anak. No? Dapat ay kayo ang huling dumukot. Kasi wala naman na kayong income flow. Kung merong pumapasok pa kayong pera, okay lang maging galante. Pero hindi rin masama kung matuto kayong bigyan prioridad ang sarili nyong pangangailangan dahil tapos na po kayong maglingkod sa inyong mga anak at lalong-lalong hindi nyo responsibilidad ang mga apo ninyo. Yan. So kung mapapalad kayo, kung hindi man kayo gantihan ng mga anak nyo, yung mga apo nyo ang gaganti sa inyo. Maraming salamat po at magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon, tuwing Huwebes, dito sa Senior Citizens Time for Information and Public Service. Maraming salamat po at abangan natin ang mga susunod na kabanata sa mga nangyayari sa ating paligid, lalong-lalo sa ating gobyerno. Kung kailangan makialam kayo para sa katotohanan at karapatan ng bawat isa, makisama kayo at magkaisa tayo. Para tayo ay tuluyang lumaya bilang mga Pilipino sa mga pang-api natin mga leader ng ating bansa. Maraming salamat po. Thank you. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.